Sigurado ako na matutuwa nito sila, mommy. I love you so much, Boba. Anya sa akin bago ko hinalikan sa labi. Buong pagmamahal ko itong tunugon. Sobrang saya ko din dahil alam ko na paninindigan niya ako, na hindi niya ako tatakbuhan. Magiging isang ina na talaga ako. Sa wakas, mother na ako. Shit, I'm so happy right now, Boba. At gusto kong magpa-fireworks. Sabi niya sa akin noong binatawan niya ang labi ko. Bubu, hapon pa lang. Sa gabi magandang fireworks. Sabi ko sa kanya. Ibang fireworks ang sinasabi ko, Boba. Kagad niya akong binuhat papasok sa loob ng silid namin. Hindi rin niya nilubayan ang labi ko para itong uhaw na uhaw dahil nanggigigil talaga siya sa akin. Ibinaba niya ako sa kama at kaagad niyang sinunggaban ang aking labi. Buuin natin ang pipi natin, Boba. Baka kasi kulang pa ang mga daliri niya. Bukas na bukas din ay pupunta tayo sa Obikaini para malaman ang kalagayan mo. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong celebrate ang pagkakataong ito. Anya sa akin. Bubu, kailangan natin mabuo ang head, shoulders, knees, and toes the baby. Isama na rin natin ang eyes and ears and mouth and nose. Para perfect. Sigurado talaga ako na mabubuo sa baby milk tea namin dahil sa ilang rounds ba naman namin ginawa iyon. Umabsent siya ngayon sa academy dahil pupunta daw kami sa doktor para sa check-up. Bubu, nahihilo ako. Hindi ko kaya bumiyahe, tapos ang sakit pa ng katawan ko. Sabi ko sa kanya dahil talagang nahihilo ako. Kailan pa nagsimula ang pagkahilo mo? Tanong niya sa akin habang sinusuklay ng kamay niya ang buhok ko. Noong nakaraang araw pa, pero nalaman ko na normal lang pala mga ganito. Pati ang pagsusuko ko ay normal lang din kapag buntis. Pwede kaya na mamayang hapon na lang tayo pumunta doon? Sabi ko sa kanya. Sige, mamaya na lang tayo pumunta. Kung inaanto kayo matulog ka pa. Sabi niya sa akin at tinalagan niya ako sa labi. At dahil sa inaantok na ako ay pumikit ako para matulog ulit. Naramdaman ko naman na niyakap niya ako, kaya lalong masarap ang tulog ko. Hinayaan naman ako ng asawa ko pero nagising ako dahil naramdaman ko na wala sa tabi kong asawa ko kaya bumangon ako para lumabas sa silid namin. Kamusta ang pakiramdam mo, Boba? Tanong sa akin ni Daniel at tinalikan niya ako sa labi. Okay na ako, bubo ko. Maliligo muna ako para makaalis na tayo. Sabi ko sa kanya at pumasok na ako ulit sa silid namin. Medyo natagalan ako sa paliligo dahil napasarap ang pagbababad ko sa bathtub. Maligamgam kasi na tubig ang ginamit ko. Tapos ang bango pa ng bago namin binili na sabon. Gustong gusto ko ang amoy. Paglabas ko ay nakabihis ng asawa ko. Naglakad naman ako papunta sa damitan ko pero nagulat ako dahil bigla na lang akong niyakap ng asawa ko. Ang lambing naman ng bubo ko. Pero umitaw ka na dahil baka mabasa ka. Utos ko sa kanya. Mahal na mahal kita. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Boba, mangako ka sa akin na kahit ano pang dumating sa atin, hindi mo ko iiwanan. Pabulong na sabi niya sa akin. Salamat ninyo. Alam ko na marami akong arte. Na kung minsan ay OA ako. At hindi ako kasi matured ng mga naging babae mo. Wala man akong kayamanan na kagaya ng sa kanila, ay kaya ko namang ibigay sa iyo ang buong puso ko. Mahal na mahal din kita at ang swerte ko dahil ikaw ang kasama ko ngayon. Na ikaw ang binigay sa akin ni Papa God. Salamat dahil nagustuhan mong isang tulad ko. Isang hamak na Italian spaghetti sauce. Sabi ko sa kanya. Narinig ko naman na tumawa siya. Hindi ko na kasi kaya na hindi magbiro. Minsan kasi hindi ko feel kapag seryosong usapan namin. Kakaiba ka talaga sa lahat, Boba. Ikaw ang tilapia na gustong gusto ko. Natatawa na sabi niya sa akin. Kumain ka ba ng mga tilapia na binili ni Mommy dati? Tanong ko sa kanya dahil naalala ko mga tilapia na natapon sa kalsada. Oo, pero naalala kita. Naawa nga akong bigla eh. Kaya lang ayoko naman na magtampo sa Mommy dahil siya nagluto ng ulam. Sagot niya sa akin. Nakonsensya ka kasi ang sama mo. Hindi ko man lang naawa sa akin. Ang sungit mo pa porket gwapo ka. Sabi ko sa kanya. Really, gwapo ako? Tanong niya sa akin. Gwapo ka naman talaga, masama lang ang ugali mo. Natatawa na sabi ko sa kanya. Kaya bigla naman itong bumusangot na parang bata. So sobrang gigil ko sa kanya, kinurot ko ang pisngi niya. Boba, nagiging mapanakit ka na. Sabi niya sa akin. Ang cute mo kasi. Sige na, labas ka na dahil magbibihis lang ako. Utos ko sa kanya. Ako na magbibihis sa'yo. Saad niya sa akin. Ako na, baka mami may gawin ka na naman.
Promise, behave lang ako. Sabi niya sa akin. Okay, kapag ikaw gumawa ng kalokohan, hindi tayo bati. Sabi ko sa kanya. Ngumiti lang ito at siya na mismo naganap ng damit. Isang simpleng dress ang napili niya. Hinila na niya akong palabas sa closet namin at isunuot niya sa akin ang panty ko. Tapos ang dress na pinili niya. Kaya alawak ng ngiti ko dahil talagang maalaga itong bubo ko. Sobrang sarap niyang magmahal kahit na madalas ako nagsaselos. Nang matapos na niyang ipasuot sa akin ang damit ko, ay siya na rin ang nagsuklay sa buhok ko at naglagay ng click na ribbon. Kaya mas lalo ako nagmukhang bata. Siya na rin ang nagsuot sa akin ng flat sandals ko. Hawak kamay kami lumabas sa condo unit namin. Hindi niya binibitawan ang kamay ko habang nasa loob kami ng elevator, kaya nakatingin lang sa amin ang ibang mga babae. Stop staring at my wife. Seryosong saway sa kanila ni Daniel kaya napayuko na lang silang bigla. Sinuko ko siya kaya tumingin siya sa akin. Ngumiti lang siya sa akin. Nagunahan lumabas sa mga kasabayan namin. Itong asawa ko kasi nakakatakot ang pagiging seryoso niya. Hawak pa rin niya ako hanggang sa nakarating kami sa tapat ng kotse niya. Todo alalay talaga siya sa akin. Pagdating namin sa ospital ay nasikaso ako kaagad. Nalaman namin na isang buwan na ang tiyan ko. Itong asawa ko ay talagang excited dahil tinanong na niya ang gender ng baby namin kaya natawa pati si doktora. Dok, di ba pwede pa din kami mag-make love? Di ba? Walang preno na tanong niya kay Doc. Huy, nakakaya ka. Saway ko sa kanya. Okay lang Karen, sanay na ako dahil palagi nalang tinatanong sa akin ng mga lalaki iyan. Oo naman, basta siguraduhin mo na hindi mapapagod si Mrs. dahil isang buwan pa lang ang baby niyo. At need ng dobleng pag-iingat. Saad ni Doktora. Salamat po, Doc. Ang importante ay inumin mo ang mga vitamins mo at kumain ka ng mga pagkain na rich in iron. Kumain ka din ng mga green leaves, vegetables. Saka uminom ka ng gatas na pambuntis. Iwasan mo muna mga coffee at soft drinks. Paalala niya sa akin. Opo, salamat po ulit. Masaya naming nilisan ng ospital pero nagtataka ako dahil ibang daan ang tinatahak namin. Bubu, saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. May dadaanan muna tayo. Nakangiti na sagot niya sa akin. Okay, pero nagugutom na ako. Sabi ko sa kanya. Malapit na tayo, Boba, at maraming pagkain doon. Sagot niya sa akin habang nakangiti. Kanina pa talaga siya panay ang ngiti. Hindi ba nangangalay? Kanina pa kaya siya? Para na siyang ewan. Naisip ko na masaya lang talaga siguro siya kaya ganito siya. Pumasok kami sa isang subdivision. CJ Subdivision pa ang nakasulat. Tumigil kami sa isang magandang bahay. Kaninong bahay ito? Tanong ko sa kanya pero hindi niya ako sinagot. Inilalayan niya akong papasok sa loob ng magandang bahay. Nagtataka ako dahil sobrang tahimik ng buong paligid. Hanggang sa biglang bumukas ang malaking pintuan. Congratulations! Nagulat ako dahil biglang may sumigaw at bumungad sa amin ang pamilya namin. Naiyak ako dahil nandito na si inay at ang mga kapatid ko. Ganun din sila mommy at ang buong pamilya ni Daniel. Hindi ko kayang pigilan ang mga luha ko dahil umiyak ako. Kumagulhol talaga ako sa sobrang saya ko. Boba, from now on, dito na tayo titira kasama sila inay. Nakangiti na sabi sa akin ni Daniel. Hindi ako sumagot at niyakap ko lang siya ng mahigpit. Napapatanong na lang ako sa sarili ko kung ano ba ang ginawa kong mabuti. Sobrang saya ko at hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong sabihin sa asawa ko. Sobrang bait ng buong ang kanila. Wala akong masabi pa kundi bless ako dahil hinayaan nila akong maging parte ng pamilya nila. Nalaman lang nila na buntis ako ay talagang naglaan sila ng oras para dito. Masaya namin pinagsaluhan ng mga masasarap na pagkain. Ngayon din pala ang house blessing namin. Niyakap din ako ng mahigpit ni Mommy, Sasha, dahil sobrang saya niya dahil magiging lola na daw siya. Lahat sila excited na lalo na't unang apo ang magiging anak namin. Pero mas masaya ako dahil kasama ko na ulit ang pamilya ko. Thank you, bubo ko. Mahal kita. Malambing na bulong ko sa kanya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Boba. I love you too. At dito natin bubuuin ang isang masayang pamilya. You are my life now. At lahat ng kaya kong ibigay sa'yo. Sa inyo ng anak at magiging mga anak natin ay ibibigay ko. Nakangiti na sabi niya sa akin. Daniel's POV. Natulala ako dahil hindi ko alam ang nararamdaman ko. Pinapabili pa lang niya ako ng PT pero sobrang saya ko. Masaya ako dahil alam ko kung ano ang PT. Nahimas-himasan lang ako dahil sasampal sa akin ng asawa ko.
Hindi ko binigyang pansin ang lakas ng sampal niya dahil nagulat kasi talaga ako. Hindi ko talaga maipaliwanag ang nararamdaman ko. Mabilis akong bumaba para bumili sa pinakamalapit na pharmacy. Parang gusto kong bumili ng isang karton pero pinigilan ko lang ang sarili ko at 3 lang ang binili ko. Hindi naman ako nagtagal dahil nga excited na ako na malaman ang resulta. Pagbalik ko ay nahuli ko na inaasal niya si inay. Pero sadyang makulit talagang asawa ko dahil si inay ang trip niya ngayon. Umuwi na lang kami pero nang pag-uwi naman namin ay inaantok na naman siya kaya hinayaan ko na lang siya na matulog muna hanggang sa nagulat ako dahil tinatawag niya ako. Bigla niya ibinigay sa akin ang pregnancy test. Parang tumalo ng puso ko nang makita ko ang 2 red line. Sobrang saya ko dahil magkakaanak na kami. Kaya hindi ko tuloy mapigilan ang sarili ko na panggigilan siya buong gabi. Hindi ako pumasok sa trabaho ko. Tinawagan ko si mommy para iparating sa kanya ang magandang balita. Talaga anak? Thank you Lord. Lola na ako. Kailangan ko magpaluto. Mabuti na lang at maaga kang tumawag. Mag-iingat kayo mamaya sa check-up ha. I'm so proud of you anak. Masaya na saad sa akin ni mommy. Thank you mom. See you later. Saad ko sa kanya bago ko ibinaba ang tawag. Tinawagan ko din si inay at tuwang-tuwa siya sa nalaman niya. Anak, uuwi na ako ngayon. Masaya ako dahil may munting anghel na sa pamilya natin. Masayang sabi ni inay. Sige po inay, magkita na lang po tayo mamaya. Ingat po kayo sa biyahe. Nang matapos ko na silang tawagan lahat ay pumasok na ako sa kwarto namin para gisingin ang asawa ko. Pero ang sabi niya inaantok pa siya kaya tumabi ako sa kanya at niyakap ko na din siya. Habang mahimbing siyang natutulog ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na halikan siya. Thank you, Boba ko. Alam ko na masyado ka pang bata, pero hindi ko na din kasi kaya na mabuhay nang wala ka. At kung ang anak natin ang magiging alas ko sa iyo para hindi mo ko iwan, kahit taon-taon tayo gagawa ng bata. Pero pangako ko sa iyo na hindi ka magsisisi na akong pinili mo. Tutuparin ko ang mga pangarap mo at hindi ko hahayaan na mahirapan ka. Mahal na mahal kita, Karen. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Ay, ganito pala kapag mahal na mahal mo. Para ka nang nababaliw at palagi na lang natatakot. Masyado pa siyang bata at malaki ang chance na maghanap siya ng kasing edad lang niya. Oo, gwapo ako pero takot pa rin akong ipagpalit niya ako. Kung pwede ko lang siyang ilagay sa bulsa ko, gagawin ko. Bumangon ako dahil may tumawag sa akin. Sir, naayos na po namin na lahat. Okay, thanks. I'll send the payment right away. Saad ko sa kanya. Naglinis muna ako ng kondo pero nagulat ako dahil may narinig ako na nag-doorbell kaya naglakad ako papunta sa pintuan at bumungad sa akin si Ana. Please Ana, don't be so desperate. Sabi ko sa kanya. Ako nang nakikiusap sa kanya na tigilan na niya ako. Oh, come on, Daniel. Alam ko naman na nakikipaglaro ka lang sa kanya. At hihintayin ko na magsawa ka sa kanya. Saad pa niya sa akin. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. I think it's time for us to separate ways. Kaibigan lang talagang kaya ko ibigay sa'yo. And I want you to pull out your shares in my business. Nababaliw ka na? Bakit ko naman pull out ang shares ko? Bakit ka ba nagkakaganyan? Pera lang ang gusto niya sa'yo. Ibibigay ko sa kanya kung pera ko ang mahal niya. Handa akong ibigay ang lahat. Tama na, Ana. Tumigil ka na. Alam ko na nasasaktan ka pero mahalin mong sarili mo. Tapos na ang pagkakaibigan natin. Dahil kung ipagpapatuloy pa natin ito ay mas magiging desperada ka lang lalo. Prangkang sabi ko sa kanya. Alam ko na sayang ang ilang taon namin pagkakaibigan pero mas mahalaga sa akin na mag-ina ko. I already learned from the past. Kaya nga ako nagkaroon ng matinding trauma dahil sa babaeng obsessed kay Daddy. I hate you! And you will regret this! Sigaw niya sa akin at mabilis na umalis. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi niya dahil ayoko na masira ang mood ko. Naganda na lang ako ng lunch namin para kapag gumising na siya kakain na kami. Bumiyahe kami papunta sa ospital at todo alalay ako sa kanya dahil gusto ko na alagaan siya. Nagugutom na daw siya. Sabi niya sa akin habang bumabiyahe kami. At nang makarating na kami sa bahay namin, oo, may bahay na kami. Ang totoo niyan ay pinapagawa ko na ito noong bago pa lang kaming magkakilala. At last week lang natapos kaya sakto talaga. Gusto ko na talaga na may bahay akong inuuwian ko tuwing galing ako sa trabaho. Pangarap ko din na sasalubungin akong palagi ng asawa ko sa pintuan. Lumaki ako na ganoon ang ginagawa ng mga magulang ko kaya pinangarap ko din ito. At gusto ko nakasama namin sila inay.
At dahil alam ko rin na mas magiging masaya ang asawa ko kapag kasama niya ang kapatid at inay niya, kaya ginawa kong malaki ang bahay namin. Thank you, bubo ko. Sobrang saya ko talaga. Sa wakas ay makakasama ko na ulit sila, inay. Mahal na mahal kita. Malambing na sabi niya sa akin. Mahal na mahal din kita, boba ko. Inilaan namin ang araw na ito para magsaya at celebrate ang back-to-back blessings namin. Inimbita rin ni Mommy ang lahat ng kaibigan nila. Sobrang natutuwa ko sa bond na meron ng mga magulang ko. Kaya isang pamilya na ang turing namin sa isa't isa. Kahit hindi kami magpipinsan ay palagi naming sinasabi na pinsan namin ang bawat isa. Nakapag-inuman ako sa kanila habang ang asawa ko'y nakikipagkwentuhan naman sa mga tito at tita namin. Ikaw, Danny, kailan ka mag-aasawa? Tanong ni Kuya Simon sa kakambal ko. Malapit na, Kuya. Naririndi na nga ako dahil panay ang tanong sa akin ni Mommy kung kailan daw ba ako mag-aasawa. Nakangiti na sagot ni Danny. Nakikinig lang ako sa usapan nila hanggang sa nakaramdam na ako ng antok. Nagpaalam na ako sa kanila at pumunta ako sa asawa ko. Niyaya ko na siyang umakyat kami sa silid namin. Wow, ang ganda naman ng kwarto natin. Namamangha na saad niya. Pwede natin binyagan. Pabiro na sabi ko sa asawa ko. Pwede naman. Pabiro na sagot niya sa akin. Kahit na alam ko na pwede naman namin gawin ay mas pinili namin na matulog habang magkayakap. Wala nang kulang sa buhay ko dahil binuunan niya. Kaya masarap ang magiging tulog ko palagi. Kinabukasan ay Sabado na. Nagpaalam ako sa kanya na pupunta ako sa bar dahil may aasikasuhin lang ako. Habang nasa loob ako ng office ko ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Hanggang sa hindi ko na alam ang nangyari sa akin. Nagulat na lang ako dahil sa lakas ng tumama sa akin. At nang idilat ko ang mga mata ko'y mukha ng asawa ko na galit ang bumungad sa akin. What the fuck? Binato lang naman niya ako ng tray. Huwag mo akong what dapak-dapak dyan! Sigaw niya sa akin. Baby! Tawag ko sa kanya. At ikaw naman, bumuya ka sa akin ngayon! Uwisit ka! Currents POV. Binato ko siya ng tray sa sobrang galit ko. Aray! Hiyaw ng babae dahil hinila ko ang buhok niya. Masakit ba? Pues, hindi lang ito ang kaya kong gawin sa'yo! Sigaw ko sa kanya dahil talagang galit na ako. Baby, calm down. Pagpapahinahon sa akin ni Daniel. Anong calm down? Ipagpapalit mo na nga lang ako sa Amelia Patola pa na to. Sigaw ko kay Daniel. Oo ha, grabe ka naman sa akin. Maganda naman ako. Sagot naman sa akin ni Amelia. Maganda? Saan banda? Katulad ka lang ng patola mo na kulubot. Napakalandi mo. Pati asawa ko nilalandi mo pa. Kakalbuhin talaga kita. Galit na galit ako dahil nakayakap siya sa asawa ko dito sa sofa. Buwisit talaga siya. Sarap nilang pag-untugin. Ang sakit ng heart ko. Nasaktan talaga ako hindi dahil sa niloko niya ako kundi sa ipinalit niya sa akin. Sorry po, Papa God. Alam ko na minus 100 ako sa langit pero talaga namang hindi ko tanggap. Baby, let me explain. Wala akong alam sa nangyayari. Saad sa akin ni Daniel. Hoy, Amelia, umamin ka nga sa akin. Anong ginawa mo sa asawa ko? Galit na tanong ko sa kanya. Ano ba sa tingin mo? Matari pa na tanong niya sa akin. Talagang ginawa mo pa ako manghuhula? Umamin ka na bago pa maubos itong buhok mo. Hindi ko pa rin binibitawan na ang buhok niya kaya panay ang daing niya. Si Daniel naman ay umalis sa tabi ko para kunin ang laptop niya. Inilapag niya ito sa center table. CCTV footage pala ito. Nagulat ako dahil bigla na lang sinakal ni Daniel sa Amelia. Umamin ka! Sino nag-utos sa'yo? Galit na sigaw ni Daniel sa kanya. Hoy Amelia, umamin ka na! Baka mategi ka, bahala ka dyan! Sabi ko sa kanya dahil tahimik pa din siya. Kitang-kita kasi sa CCTV na wala talagang alam ang asawa ko sa nangyari. At kitang-kitang sa Amelia at ang isang lalaki na binuhat nila sa Daniel papunta dito sa sofa at tumabi siya sa asawa ko. Biglang uminit ang ulo ko dahil hinalikan niya sa pisngi ang asawa ko. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko kaya hinila ko ulit ang buhok niya. Kaya napapikit ito dahil alam ko na nasaktan siya. Aamin ka? O ipakukulong kita? Tanong sa kanya ni Daniel. Aamin na ako. Nahihirapan na sagot ni Amelia.
kaagad naman siyang binitawan ni Daniel. Karen, bitawan mo na nga ang buhok ko. Iyoko nga. Pwede ka naman magsalita kahit hawak kong buhok mo. Mas okay to, para bawat mali mo na sagot ay isang hila din. Wisit ka, may palik-halik ka pa sa asawa ko. Pasalamat ka dahil buhok mong hinihila ko at hindi ko sinuntok yung bunganga mo. Sagot ko sa kanya. Inutusan lang ako. Sino? Hindi ko kilala. Sagot niya. Paanong hindi mo kilala? May lalaki na lumapit sa akin. Siya din ang tumulong sa akin na makapasok dito. Sagot niya sa amin. Sigurado ako na isa sa mga babae mo nag-utos. So stressing ako sa inyo. At ikaw naman ang nalipatola ka. Mukhang pera ka talaga. Mukhang pera talaga ako. Kung ikaw kayong bayaran ng 5,000, tatanggi ka ba? Sagot niya sa akin. Sana kahit mahirap tayo, huwag kang masilaw sa pera. Mahirap tayo pero sana piliin mo maging mabuti. Sabi ko sa kanya, kailangan ko ng pera dahil buntis ako. Ano? Buntis ka? Bakit hindi mo agad sinabi? Kawawa ka naman, nasaktan ka patuloy. Sabi ko sa kanya sabay bitaw sa buhok niya. Okay lang, kasalanan ko naman eh. Sagot niya sa akin. Pero teka lang, sino nga bang tatay ng anak mo? Si Mark. Sagot niya sa akin. Kita mo si Mark, tahimik lang talaga siya. Kung kailangan ni Mark ng trabaho, magsabi lang siya. Saad ko sa kanya. Baby, pwede mo namang bigyan ng trabaho si Mark, di ba? Tanong ko kay Daniel. Tumango naman sa akin ang asawa ko. Naku, wag na Karen. Nakakahiya dahil may ginawa nga akong mali sa inyo. Pero heto ka't balak mo pa akong tulungan. Naiiyak na sabi niya sa akin. Palagi man tayo magkaaway mula noon. Nandito naman ako para sa'yo. Handa kitang tulungan kapag kailangan mo. Ikaw ko yung best enemy ko. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Sorry Karen, kailangan ko lang talaga ng pera kaya ako kumapit sa matalim. Pangako ito na ang huling beses. Pasensya na rin kayo dahil wala akong maibigay na impormasyon sa inyo. Yun lang kasang nalalaman ko. Okay lang. Pasensya ka na din sa ginawa ko sa'yo. Nasaktan patuloy kita. Pero hayaan mo na dahil ang asawa ko na ang maghahanap sa kanila. Sige na, umuwi ka na at mag-ingat ka. Papuntahin mo dito mo ka sa Sabi ko sa kanya. Sige, salamat ulit. Ikaw din mag-iingat ka lagi. Lalo na sa mga babae na may gusto sa asawa mo. Silang mag-iingat sa akin. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Hinatid ko siya sa labas at inabutan ko ng pera. Tatanggi na naman sana siya pero pinilit ko siya. Naintindihan ko siya kung bakit niya nagawa ito kaya hindi ko din siya masisisi. Naawa lang akong bigla at nakonsensya dahil nasaktan ko siya. Pumasok ulit ako sa loob ng bar at nakita ko na galit ang asawa ko sa staff niya. Hinawakan ko ang kamay niya dahil galit na galit talaga siya. Tama na yan. Umuwi na tayo. Sabi ko sa kanya. No, hindi ako uuwi hanggat hindi ko nalalaman kung sinong nasa likod nito. Sagot niya sa akin. Hindi ka pa uuwi? Seryoso na tanong ko sa kanya. Uuwi na baby. Mabilis siyang sumunod sa akin. Habang nasa biyahe kami hindi ako nagsasalita. Iniisip ko kasi kung anong magandang luto sa dalawang haliparot na desperada ng mga babae ni Daniel. Alam ko na isa sa kanila ang may kasalanan ng lahat. Alam ko dahil sila lang talaga ang pwede maging suspect. Boba, I'm sorry. Hindi ko alam ang nangyari sa akin kanina. Ang naalala ko lang ay umiinom lang ako ng tubig kanina tapos nakaramdam ako ng pagkahilo ko. Kaya pala hindi ka sumasagot sa tawag ko. Kaya nag-alala ako. Tapos uminit ang ulo ko nang makita ko kayo. May masakit ba sa'yo? Nag-aalala na tanong ko sa kanya. Okay lang ako. Don't worry dahil alamin ko kung sino may gawa nito. Sabi niya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Dumaan muna kami sa grocery. Tapos ay dumaan din kami sa kondo para kunin ang iba naming gamit. Umuwi kami at nagkwento ko kay inay ang nangyari. Naiinis din siya pero nanaig din ang awa niya kay Amelia. Huwag kang magpakastress anak. Buntis ka pa naman. Paalala niya sa akin. Opo inay. Naisip ko din na kailangan kong alagaan ang sarili ko pero ayoko pa rin umasa sa asawa ko. Binigyan na niya ng maayos at maginhawang buhay ang pamilya ko pero nais ko pa rin na magtrabaho. Bubo, huwag mo sana akong pigilan na magtrabaho. Sabi ko sa kanya. Boba, much better kapag nandito ka sa bahay. Pero gusto ko na magtrabaho. Pangako aalagaan ko ang sarili ko. Nagpumilit ako sa kanya. Okay,
Pero hindi sa kantin. Sagot niya sa akin. Saan naman? Sa office ko. Para palagi kitang kasama. Nakangiti na sagot niya sa akin. Daniel. Karen Robles. You're hired as my personal assistant. Nakangiti na sabi niya sa akin. Siguraduhin mo lang na sasahuran mo ako. Malaking pangangailangan ko ngayon. Pabiro na sabi ko sa kanya. Okay, kahit 100k a month pa ang sahod mo. Kasama na dapat ang extra service, ha? Natatawa na sabi niya sa akin. Napangiti na lang ako sa kakulitan niya. Alam ko na pera pa rin niya ito pero sige na lang, paayad na lang ako. Paalala nga sa akin ni inay ay hayaan ko ang asawa ko. Huwag daw masyadong kinukontra palagi, lalo na kapag nakabubuti naman ito sa akin. Kahit na nahihilo ako ay mas pinili kong sumama kay Daniel sa academy. Habang nasa biyahe kami ay tulog ako. Ginising lang niya ako pagdating namin sa academy. Move ako? Or here na? Bulong niya sa tenga ko. Inaantok pa ako. Inaantok na sabi ko sa kanya. Gusto mo ba na dito ka na muna sa kotse? Babalik ka na lang kita after my class. Sabi niya sa akin. Okay. Inaantok na sagot ko sa kanya. Babalik din ako kaagad. I love you. Bulong niya bago siya lumabas sa kotse. Love you too. Natulog na ulit ako. Pero nagset ako ng alarm na 1 oras. Nang marinig ko ang alarm ko ay lumabas na ako sa kotse. Normal lang daw ito dahil buntis ako pero hindi ako natutuwa sa mga nangyayari sa akin. Naglakad ako papasok sa loob ng kantin. Masaya ako na si Joy ang pumalit sa akin na magluto. Ibinigay ko sa kanya ang recipe ko para hindi na siya mahirapan pa. Good morning, Beshi. Nakangiti na bati ko sa kanya. Beshi! Excited na tawag niya sa akin at niyakap niya ako. Kumusta ka na? Okay na bang pakiramdam mo? Tanong niya sa akin. Opo, okay na ako. Sagot ko sa kanya. Pumunta dito si Daniel. Sabi niya, tuluyan ka na daw na aalis dito. Malungkot na sabi niya sa akin. Hindi na kasi ako pwedeng mapagod, Beshi. Sabi ko sa kanya. Bakit? Malala ba sakit mo? Nag-aalala na tanong niya sa akin. Buntis ako. Pabulong na sabi ko sa kanya. Oh my gosh! I'm so excited to be a fairy godmother! Dali niya. Fairy godmother. Ako din po, kumari King. Pabiro na sabi ko sa kanya. Kaya, bago ng trabaho ko ngayon. Sabi ko sa kanya. Magtatrabaho ka pa rin ba? Oo, sa office ng asawa ko. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Mas okay yan, para mabantayan mo rin. Natutuwa na sabi niya. Sisingilin ko nga siya ng sahod ko. Nakangisi na sabi ko sa kaibigan ko. Grabe siya. Kumain ka na ba? Hindi maganda sa buntis na nagpapagutom. Sabi niya sa akin. Hindi pa. Hihintayin ko pang asawa ko. Beshi, para sa'yo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Beshi, bakit mo ako binibigyan yan? Hulugan ba yan? Wala akong pambayad dyan. Sabi niya sa akin. Beshi, wala kang babayaran. Gusto lang kitang bigyan dahil gusto ko. Pinag-upunan ko yan. Gusto ko kasi na mag-chat tayo minsan at para magka-jowa ka na. Hanap ka ng affirm sa social media. Natatawa na sabi ko sa kanya. Thank you, Beshi. Alam ko na mahal ito. Di ko alam kung ano bang speeching na sasabihin ko sa'yo. Wala akong mahanap na salita kundi thank you lang. Parang naiiyak na sabi niya sa akin. Sus, huwag ka na maghanap dahil mapapagod ka lang. Chatmate tayo ha? Sabi ko sa kanya. Sige, pag-aaralan ko muna itong gamitin. Masayang sabi niya sa akin. Masaya kami nagkukwentuhan ni Joy. Sinabi ko din sa kanya ang ginawa ni Amelia kaya nagalit siya. Ang kapal talaga ng Amelia Patola na yun. Lagot talaga siya sa akin. Naiinis na sabi niya sa akin. Hayaan mo na siya. Kawawa din naman siya. At ang sabi niya magbabago na siya. Buntis siya kaya hayaan mo na lang siya. Sabi ko sa kanya. Kung hindi lang siya buntis, kalbo siya sa akin. Sabi niya sa akin. Hindi mo siya dapat kalbuhin. Dapat linisin mo at pabulain mo. Pabiro na sabi ko sa kanya. Gagamitin ko sa kanya ang pagiging Joy ko. 99.9, lilinis siya sa akin. Natatawa din na sabi niya sa akin. Ate Sally, pwede pang tumawa, baka umutot ka bigla sa kakapigil mo sa tawa mo. Pabiro na sabi ni Joy. Dahil sa sinabi ni Joy ay humagalpak ng tawa si Ate Sally. Natatawa na lang kami ni Joy dahil pasimpleng sismosa din itong si ate.
Kunwari pa siyang may ginagawa pero nakikinig naman siya sa usapan namin. Dumating na si Daniel kaya kumain na kami ng agahan. Pagkatapos ay inihatid niya muna ako sa office niya dahil may isa pa siyang klase. Okay ka lang ba dito, Boba? Malambing na tanong niya sa akin. Opo, okay lang po ako dito. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Ang buong akala ko ilalabas na ito dahil naglakad na itong palabas pero inilak lang pala niya ang pintuan. Akala ko'y aalis ka na. Sabi ko sa kanya, I have 10 more minutes. Sapat na para sa isang quickie. Bulong niya sa tenga ko. Ubo, baka may biglang kumatok. Sabi ko sa kanya, wala yan, Boba. Sagot niya sa akin at hinalikan niya na ako sa labi.